out our love song to Jesus. In moments like this, I lift up my hand. I lift up my hands to God, singing, I love you, Lord. Oh God, thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. I love you, Lord. Hallelujah, Jesus. Wonderful, wonderful God. Panginoon, narito kami ngayon ng pakukumbaba sa iyo. And we are so much appreciated for your goodness, Father, Lord. Kung minsan hindi ka nagkulang sa amin. Hindi namin maisip, God, ang lahat-lahat ng mga bagay na ginawa mo sa amin, Father Jesus Christ. And this is our appreciation with thanksgiving. This is our expression of worship because of your mercy. Endureth forever from everlasting to everlasting. Bless this humble congregation, Father, Lord. This moment with our Pastor Jason, O God, Asanto and the family, and our brothers and sisters, Father, this morning. Hallelujah. We celebrate your goodness. Yes. We celebrate your presence, Yes, mighty God. Lord. And I now to humble myself. I can't do nothing. And whatever speaketh in my mouth, Father, is not my own, but is yours, Lord. Yes, that's right. I believe that your Spirit, the Holy Ghost, Father, work today in this moment to be real hour, oh Father. Yes. Thank you, God. Bless, Lord, the one who hears. And I thank you, Father, that here with us, a Alaba family, Brother Michael and Sister Emerly and Sister Im. Even in so far place, but he is here with us. Thank you that we feel presence this morning. We are ready now. Listen to the word. Sa salita mo, Panginoon, ng kabanal-banalan at walang kapintasan. Walang pagkukulang sa pagsubaybay palagi sa aming buhay. At kami na palaging buhay hanggang ngayon naman. In the name of the Lord Jesus. So thank you, Father. Thank you, Holy Spirit, tumabas. Continue na. I pray and give thanks in Jesus Christ's name. Amen. Praise God. Makisipin tayo o paglingkod tayo mga kapatid. Magsiupo na tayo. Praise God. Salamat sa Diyos. Hallelujah. Amen. Mabuting umaga at siguro ay magtatanghali na, no? Lubusin na natin ang pagnamnam ng katamis ng presensya ng ating Panginoon. Amen? I tell you, what my experience in every place to place, hearing and preaching the Word of God, the reality of the pure Word, and lahat-lahat ng mga audience sa crowd in the congregation, I really appreciate even in only a few person. But if the Holy Spirit moves,
You felt that in your heart. Yes. You realize and you think, why is my tears is falling down my eyes. But it seems the question is answered by inside that I am that one. Touching you because I love you. Amen? Ating palakpakan ng Panginoon. Amen? How sweet in the presence of the Lord, mga kapatid. Hallelujah. So now, as the introduction of my encouragement, because I really understand when I come to the message, Father, mga kapatid, I'm not a preacher. Wherever I go, I am not a preacher, but the main preacher and the guest speaker is our God, the Lord Jesus Christ. Only I am the one to echo. Only the one uses my mouth and tongue to express the word. I acknowledge that I am nothing because I trust Him. That is why I am here with you, with us in the presence, worshiping and celebrating the precious presence of the Lord Jesus Christ, because we are brothers and sisters, chosen by God since the world began. Amen? Masaya ba kayo mga kapatid na nakakita kayo sa akin? Hallelujah. Ako ang saya ko. Lalo na kung pag magsabi kayo na, Pastor, taasan mo yung preaching mo. Kasi ako ay control ng isip, not just like a circular, but gusto ko mga kapatid na kung ano ang puntahan ko na church, ang kanilang tinatawag not a system, but the majority of arrangement of engagement about time, hallelujah, I respect mga kapatid. So pag 1 hour lang or half hour, I am humble to see, told myself na kung ano ang preaching ko ay diyan lang at hinto. Bahala na ang Panginoon na kayo ay muli mag-invite na ako, nabitin ako. Okay. So, suppose, hindi ako na dapat dito na linggo. Kasi ang arrangement kasi ng maraming mga tinatawag invited mga kapatid sa ating lilingkod sa Panginoon ay nandun sana kami sa Naik, sa sa aming auntie, doon kami. Malaki man din ang espasyo, tama kami. Family kasi ay desire na kami ay mga pinsan ko at mga tiyahin ko at kapatid ay magtipon-tipon para makapag-share naman ako ng Word of God, kasi naisip ko, sabi sa isip ko, at I imagine na ako ay nagpunta kung saan-saan ng mga lugar, nag-preach at maraming nabigyan ng kalakasan sa pag-serve sa Panginoon, nabigyan ng lubos na pagpapala at na-encourage naman ng mga sharing the word with God uses me, and I realize, how about my family? So, salamat sa Panginoon. Ay si Pastor Jason naman ay nagsabi, doon ako na parang na-dream ko na sabi ni Pastor Jason, I wish you Pastor this coming Sunday fellowship with us. And I see God, everything is control. O dito, talagang natotoo, Pastor, ano? So, salamat ang ating mga plano talaga ay pag-isubmit natin lahat sa Panginoon. Our control is not real, is not final, but the final arrangement and control is the living God that we serve. He is a mighty one of Israel. Amen? Hallelujah. Praise God. So, welcome all, mga kapatid, sa ating pag-worship at welcome all sa ating pag hanap-hanap
o pag-namnam ng matamis ng pag-ibig sa ating Diyos, mga kapatid. At I start here, the 7 church ages. Pakibasa naman sa Revelation chapter 2, verse 1 to 7. Because this is, I would like to be an introduction of my message because sinamantala ko na ito kasi ay meditating na nandito ang mga kapatid ko. Baka magtaka sila na bakit may linagay o mayroong drawing kung ano ba yan. So, kailangan ma-slide ko lang para kung may tanong sila na mas malalim pa ay kami ay magsiring-siring doon sa aming bahay na naman. At mamaya siguro, di ba, pagpunta natin sa kung saan tayo dadalhin ngayon ni Pastor Jason. Okay, pagkibasa sa Revelation chapter 2, verse 1 to 7. Hallelujah. Revelation chapter 2, verses 1 to 7. Unto the angel of the church of the Ephesus write these things, said he that holdeth the 7 stars in his right hand, who walketh in the midst of the 7 golden candlesticks. Excuse me, diretso na lang sa Tagalog. Para Sa anghel ng iglesia sa Efeso ay isulat mo, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng may hawak ng 7 bituin sa kanyang kanang kamay, Lord. na yaong lumalakad sa gitna ng 7 kandelerong ginto. Nalalaman ko ang iyong mga gawa at ang iyong pagpapagal at pagtitiis at hindi mo matiis ang masasamang tao at sinubok mo ang mga nagpapanggap na apostol at sila'y hindi gayon at nasumpungan mo silang pawang bulaan. Yes, Lord. At may pagtitiis ka at nagbata ka dahil sa aking pangalan at hindi ka napagod. Ngunit mayroon akong laban sa iyo na iyong iniwan ang iyong unang pag-ibig. Yes, oh God. Kaya't alaalahanin mo kung saan ka nahulog at magsisi ka at gawin mo ang iyong mga unang gawa. O kung hindi, ay paririyan ako sa iyo at aalisin ko ang iyong kandelero sa kanyang kinalalagyan, Oh, yes, maliban yes, na magsisi ka. Ngunit ito'y nasa iyo na iyong kinapuputan ang mga gawa ng mga Nicolaita na kinapuputan ko naman. Yes, Lord. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay siya kung pakakanin ng punong kahoy ng buhay na nasa paraiso ng Diyos. Amen. Salamat, brother. This picture na nakita natin, ang Book of Revelation in chapter 1 until chapter 2, ay mayroon sinasabing 7 church ages. Ganito, in first church, Ephesian, Smyrna, Pergamo, Thyatira, Sardis, Philadelphia, and Laodicea. However, in every church ages, there is a messenger, star or star messenger. Yes, amen. And the first churches, St. Paul, the very warrior disciple, counted in the Bible or apostle of Jesus Christ. And then next is Irenaeus, and then Martin, Columba, Luther, Wesley, and then now here in the 7th is here Elijah. And this Laodicean, this Elijah here, in our time, sa ating panahon, ay lahat na mga churches, alam nila who is behind in the ministry of Elijah by the Spirit ministry Yes. in our days. Amen. Okay. And also, this lion, the word, labor, sacrifice, the scalp, the space of man, the flying eagle,
Mabasa natin ito sa Book of Revelation. At ito naman sa baba, ang first seal, second seal, third seal, fourth seal, ay din mabasa natin sa Book of Revelation. And although the candlestick with a seven light, mga kapatid, mabasa rin sa Book of Revelation. So, for direct to the point, para sa kaalaman ng ating spiritual na pamumuhay, ito ay na-covered galing dito kung ano ang umpisa at dito naman kung ano ang pagtapos ay ang book of whole Bible from Genesis to Revelation is compiled, and I would like you to explain, very important mga kapatid, as we know, sa lahat ng mga Kristiyano sa ating panahon ngayon. This is first. Ito ang una. Ating narinig, marami narinig, at daming nagsabi Christian, marami nagsabi na sila ay lubos na nakaalam ng Bible. But I tell you, hallelujah, if Genesis or the book of Genesis, pag hindi mo malaman kung ano ang kahulugan, because in the beginning and in the third chapter na sinandiskol ng ating brother, the great mystery of Garden of Eden, that some people understand that the fruit is a literal, apple or mansanas or whatever, mansanitas, sibuyas, kung ano-ano na lang ang sinasabi. But there's behind of that, hallelujah, that you accepted, you claiming Christian, but you don't know what the meaning and what is in the side of the mystery. I tell you, you are impossible. Yes, that's right. You are just like living, but you are not real Christian. Okay? And then in Revelation, this is the mystery that you need to understand. Not only to comprehend in your mind, not only to understand as you are a professional, you are a doctor, whatever, circular work, you are a businessman or you are very rich people. And this really, real word mga kapatid. But kung hindi mo masaysay, hindi mo masalaysay at hindi mo sharing kung sino ang magtanong sa'yo, you are not a real Christian. And you know, there is true and there is false. Amen? If you are not in line, that line up of truly or a real, meaning you are in a false move. You are in a false way, mga kapatid. Doon ka sa kanan, kung sa kaliwa. Pero gusto mo sa kanan, but I tell you, you are in the kaliwa kahit ba. Bakit? Tungod kay ang daanan na diretso pangkanan ay hindi mo nalaman kung saan ka pumunta. Naligaw ka at doon ka nagpakaliwa. That is why many now Christian missing along the way. Yes, that's right. Kanina lang, example lang sa simple lang namin pagpunta dito. Kung wala pa si Google, kasi ang ano ni Pastor doon man sa sa bahay niya. Ang dapat ang naisip ko dito sa church mo, kasi simba man, di man kami doon magpunta kay magbisita sa bahay. Dito mo talaga si Pastor Tana sa church, sa address kay naka-Google kami. Doon kami sa bahay na. So, nagkalito-lito na. Just an example like that. If there is no clear arrangement of our life guide, we are gonna astray, mga kapatid. Yes, that's right.
magka-wala-wala tayo, magka-lito-lito tayo. At bigla nang ang driver namin bumigay. Balik na siya. Uwi na siya. Oh my God. So, ito ang mga talagang kahit tayo ay talagang sabi pa, love na love ko si Lord. Love na love. At di ko gusto na mahiwalay kay Lord. Pero pag magkaroon ng abirya, wala na yung hindi na humiwalay. Parang lumayo na nga. So that is. Now, if the Bible, Genesis up to Malachi, you just bring alone because there is in the vocational or educational books, in national books, those Christian books are selling all the Bibles. There is a New and Old Testament. So you bring all Old Testament, and you see, I am a Christian, and I am the son, the children of God, I am a daughter of Jesus Christ. But if I will question you, what is or how to understand the book of Genesis? Ang iba naman sabi, tanong lang si pastor, hindi namin. Wow, pero nag-ano ka na ikaw ay Christian. Bakit ba? Si pastor ay siya lang ang may alam at ikaw lang alam. Hindi ba tinuturo ni pastor kung ano ang sinasabi sa Genesis? Ang totoo, hindi mo naintindihan rin kung ano ang sinasabi o ano ang ibig sabihin, the whole meaning in the beginning in Genesis and the Garden of Eden, because your pastor also do not know the revelation of Genesis. Because you are not connected to the inline of the purity of the word. Yes, right. Kumbaga, hindi ka talaga nakakunik sa totoong puno Yes. ng katotohanan. Amen. Many Christians are living just by instinct. They understand only in the intellect that he is the Son of God, he is the Christian, he is, a member of a big church of a very, tinatawag mga media church, kung ano pang mga church. But, in reality, she or he do not know what is the real church. Amen. That's right. The real church is to connect since in the beginning of the book. Yes. If somebody asks, what is the meaning of the fruit? Oh my, his confidence. She is confidence to share this, this know, this like, this that. Bakit? Nakakonekta siya sa puno ng Biblia. Yes. Amen. And the Bible is the Word of God. Yes? And the Word of God is the Bible. And the Bible is God. Amen. That's right. Now, if you don't understand the revelation, hello, and then you are bringing the Bible, New Testament, I will ask you, are you a real Christian? You are not a real Christian. Bakit pastor ako ay masaya pag magsimba? Yeah. Masaya mga yung mag-disco. That's right. Masaya mga concert. Because ano ang ginagawa ng diablo sa ating panahon ngayon? What Satan do in this time of the end, in this last days, kinuha niya ang konsepto, ang kalaman in the mindset of people, of the person to know that
Saying, I am a Christian, but tricky because the word that is put, hallelujah, the word that he eat is not pure, but there is halo, mga kapatid, Nicene doctrine, Pagan's doctrine, and sometimes attitude doctrine. Mapag-ibig ako, Lord. Mapag-ibig ka, Lord. Ako ay mapag-ibig rin. Ano na? Pag uwi sa bahay, ang asawa hindi pa nakasaing, siya ay gutom na. Bakit walang kanin? Ilabay ko itong mga kaldero na ito ay kapos lang. Sabi mo, may pag-ibig ka. Bakit ganun ang sabi mo? Pag may pag-ibig ka, huwag kanin ng kaldero, walang kanin. Pagtingin mo, praise the Lord. Sweetheart, bakit walang kanin? Hindi nakasaing. Hindi ka pala nakasaing. Anong ginawa? Natutulog. Salamat. Magandang asawa. Pangalab ka kita. Sige, tatulog ka lang. Ako ay magsasaing. Yan ang real love. Yes. Amen. Ilabay mo kaldero. Ano ang lungagan? Ihagis mo yung mga tubig. Ihagis mo yung mga, yung pintuan. Gibain mo. Ano na kaya na naman ang mangyari? Iyak yung asawa mo. Naman talaga. Sa pag-ano pa natin na magkasal, hindi ka nagsabi na gibain mo ang pultahan pag mag-ano tayo, magkabikil. Tapos ngayon, ganyan pala. Ganyan. Yun na, iyak na. Tapos ikaw naman ay siguro, sabi, tignan mo. Sabi, patawarin mo. Patawarin na ginawa mo na yung, sinira mo na yung putahan. That is not the concept, and that is not the reflection or the manifestation of a real Christian. The real Christian is full of humbleness. Yes. Tingnan natin. Pag si Jesus doon nagpunta sa church, doon sa Mount of Calvary, hallelujah, ginuraan siya. Kung ano lang sinasabi sa kanya. Hindi naman lang siya, na, That's right. wala. That's right. Pag sabi, hari ka ba? Yun ang sinabi mo. That's right. Yan ang real Christian. Yes. Amen. Ang hindi. Hari ka ba? O anong gusto mo? Patay. Di ba? Totoo yan? May pinag-iba. Kasi ang pagbigkas sa bibig natin, kung ang ano sa loob natin na hindi ito na-purify ng blood of the Lord Jesus Christ, Yes. 2,000 years ago, at doon in Calvary, mga kapatid, sabi ko sa iyo, ang pagbigkas ng mga sasalita nyo ay mayroong pagkamamali. Mayroon kamalian. Why? Because if you see word, it become a heart to the one that he listen or she listen. There is something of that word. So ngayon, sabit ni mo na ikaw ay Christian. Ang Holy Spirit ay nandoon na sa iyo. At sino ba yung Holy Spirit? In our days, Amen. in a Godhead principle of doctrine, is the one now comforting us. Is the Holy Spirit is now abiding us. Sama-sama siya kung saan ka, kung siya ay totoong pumasok sa iyo. Yes. That's right. Nandito siya sa puso mo. Doon sa kaloob-looban ng puso mo ay mayroong halo na kunti. Nandoon ang joy that the one He gives life, mga kapatid. At kung siya ay nanahan sa iyo, ang lahat ng mga ginawa mo, ang lahat na pag-iisip mo, ang lahat ng katauhan mo, ay babaguhin ka. That is why, in the Bible, see, except a man be born again, Yes. That's right. except a man be born again, he will not go through in the kingdom of God. That is why the failure
of many Christians today. Even the pastor, some of them are not born again. I think I am so much strike. By the way, hallelujah. Ang aking nakita kasi na hindi ako gusto na tayo ay magkahiwalay-hiwalay pagdating ng paglalin during in the rapture day. Di kayo, sama sa akin. Paglalin! Sige, sabi, paglalin! Oh, alam na niyo, Cebuano yan. Sa lain naman ay malalim, pagbayaw! Pagbayaw! Oh. Kailangan marunong din kayo ng mga minsan ng Cebuano. Kasi masarap na marami tayong lingwahe na malalaman. Kay itong lingwahe, ito ang kadahilanan na hindi tayo nagkaintindihan. That's right. Hallelujah! Kayo, pagpamunta kayo sa Cebu, walang problema sa iyo kasi makaintindi kami ng Tagalog. Ang problema naman, pag kami mukadto dito, pag Cebuano, naman. So, kinaptured nyo kami. Tinortured nyo kami. Ito na sa dapat kung Cebuano, tuloy-tuloy tayo talaga, walang bugtuan. Pero paano? Hindi ko lingwahe ang Tagalog pala dito. Kahirapan na nga, nagkalisod-lisod pa. Pero mabait si Lord because He's all the knowledge. Hallelujah. Hallelujah. Hindi man ako nag-aaral ng Tagalog. But I miss. When I stand up in the pulpit, why is it? I know how to speak even a little Tagalog so that you will understand. And I also understand you. Mahirap magsama-sama tayo pag hindi tayo magkaintindihan. Hallelujah! Sabi naman, kain ka ng ice cream. Anong ice cream? Okay. Ang ano naman sa Tagalog, gusto mong kakain ng malamig? Maraming malamig eh. Pastilan, ang dami naman mga kapatid. So, dito pa lang ay tayo ay binigkis na at tipon-tipon na ni Lord para magkakaisa, magkakaintindihan, para siguro tayo ay doon sa kalangitan na walang hanggan, mga kapatid. Dito pa lang. So, kung hindi tayo dito mag-practice, hindi natin na manifest yung real na pag-ibig. Hallelujah. Wala kang pakialam kung inuhaw na ba yung sister mo. Wala kang pakialam kung inuhaw na ba yung brother mo. Hallelujah. Praise God. Tapos nakainom ka, si brother naglalaway kay mahiya siya magiging. But what you get? What is right? You prepare the water so that there is somebody wants to drink if she felt or he felt thirsty. That is a reality of living. Right. So, balik ako. Itong mga itong 7, ay hinati ito ng pangdalawa-dalawa na mga dispensation, mga kapatid. Mga anyo kung ano ang mga nangyayari. At itong 4 na dito is guarded para ang anointing sa bawat churches ay magkaroon ng sistema at kailangan na intindihan ng mga Kristiyano before na sila ay kung patayin, di sila aalma. Patay kung patay, naglingkod sila sa Panginoon. And here, now, the flying eagle, we represent that in Isaiah chapter 40:31, did a tweet upon the Lord,
shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagle. They shall run and not be weary, and they shall walk and not be faint. Tini po tayo. Naghintay ka sa pagbalik ni Lord para malalin ka. You are the anointing now of the eagle. Yes, that's right. Amen. Kung na ano nyo, nasubaybayan, kahit saan ngayon, sa Amerika, saan lugar, sa Pilipinas, mayroon daming mga grupo na mga eagle organization. May mga logo na mga eagle. Hallelujah. Ang daming langgam, bakit ang eagle ba? Because that is written that in these last days, we are an eagles. And our great Father Eagle is the Lord Jesus Christ, the mighty eagle. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. So much of that, mga kapatid. So pag hindi nyo malaman to, alkansi ka mo. Alkansi ka mo. Hindi kayo Christian. You are just sympathizer. You are just observer. But pagdating ng paglalin, bye-bye, you are not with us. Because you do not know what is the meaning and how to understand everything in this drawing, mga kapatid. Yes. That is in the book of Revelation. Amen. And that is the completion of God, the Word. In Genesis, in the beginning, and the Alpha, and then the Omega in Revelation. And Right. time comes, we go there living in eternity, mga kapatid. Thank you, Jesus. Amen. Hallelujah. Wala nang hangganan. That's right. That is why magpakabait tayo. That is why yung mga asal natin na parang mga high blood na ang dugo ay 200. Atin na yan kontrolin, not by medicine, not by the doctor, but we control them by the power of the Holy Ghost. Yes. Hallelujah. Amen. And the attitude of the glory of the manifestation of our God, He is willing now to change our life. Yes. Hallelujah. Mga kapatid, hindi lang kayo hindi niyo ako kilala kung ano ang kabuguyan, ano ang kabulastugan sa buhay ko. Ito ang testigos yung kapatid ko. Mamaya, siguro, kalaunan, malaman niyo kung sino si Pastor Pete. Pero introduction na lang. Si Pastor Pete, ang pangalan doon sa amin, sa lahat ng mga fraternity, ako ang head. Ang pangalan doon sa akin, Satanas. The Lucifer, the evil one. Grabe ang ko mga kapatid. That's why ang anointing ko noon, sino ang pumasa, hindi ako atras. Pero, sa pagsaliksik ko kung ano o paano ko makamtan ang buhay na walang hanggan. Hallelujah. There are many trials. I live in a very rich home in my organization. I am the head of the prison ministry throughout the Philippines in our group. I am little before, it's not like this body. This body, I asked to the Lord that God gave me the body that which people or there people who know me or to see me is to respect. Because before, when I go in the prison, I just go there in the door of a different silda. Sabi dong, alis, dito, alis. Kaya maraming mga tao. Papalisin lang ako. Kasi dudong, ang liit ng katawan ko. I cried inside my heart. I said, Lord, mag-fasting ako. Hindi ako kakain ng ilang araw. Doon lang ako kain pag tinugon mo na yung sa hiningi ko sa'yo. Bigyan mo ako ng katawan na marespeto. 1 year, pagbalik ko, hindi na doon. Sir, just wait for a while, sir, because they are preparing for us
table so that you can preach. See? At kung saan ako nagpunta, hindi na dodo, kundi sila. Hindi to pagpapataas, pero ang akin lang ay makita ko kung paano ako ay pinadala ni Lord Yes. sa mga lugar kung saan ako ay may otoridad na mga ngaral sa salita ng Panginoon. At grabe mga kapatid, ang mga kabiguan, mga karanasan sa buhay. But I thank God, I'm now in front of you, I'm now in the middle. We are here to see because ito ang nagpatotoo na si Lord ay humahawak sa ating buhay. Hindi kami namatay ng bagyo typhoon doon sa Bohol. Linipad-lipad kami sa kahanginan, sa ipapaw. Tapos binagsak kami doon sa mga taninggam na mga bakhaw, mga mangroves. Yung matulis dito lang. Yung kapatid ko si Mimi. Bakit ganyan? Ang dami. Mag-umpisa naman ako pag-story. Maya na tayo mag-usapan pa. Kung mayroon pang mausap na magahi, mga kapatid. Hallelujah. Okay? Now, we continue in book of 1 Thessalonians. Hallelujah. Chapter 1, 4-6. 1 Thessalonians, chapter 1, 4-6. Hallelujah. Sabi po rito, yamang aming nalalaman, mga kapatid na minamahal ng Diyos ang pagkahirang sa inyo, kung paano ang aming ebanghelyo ay hindi dumating sa inyo sa salita lamang, kundi sa kapangyarihan din naman at sa Espiritu Santo at sa lubos na katiwasayan na gaya ng inyong nalalaman kung anong pagkatao namin ang aming ipinakita sa inyo dahil sa inyo at kayo'y nagsitulad sa amin at sa Panginoon ng inyong tanggapin ang salita sa malaking kapighatian na may katuwaan sa Espiritu Santo. Praise the Lord. Amen. Pagpalain tayo ng Panginoon. Mga kapatid, second part ito sa preaching ko ng Wednesday. Gusto kong maintindihan natin ang your feelings, your destination, your living, that we are temporary in this world. At because of that, somebody choose us. Amen. Mayroon nagpili sa'yo. Yes. Praise God. In literal, ang babae, kung ikaw ay napag-asawa na, nag-marriage na, may nagpili sa'yo na yun ang kasama mo ngayon. Pero Totilio, mayroon nagkasama ngayon, pero hindi totoong pinili ng babae o ng lalaki ang kanyang partner. Bakit? Dahil lang ay sa mata, kinislap-kislap ng ganyan, nainggan nyo na at sabi, maganda siya, kailangan ko siya, at kung ako ay matapos na at lahat ng kasarapan matagamtaman ko na o matamtam ko na o maangkin ko na, pwede ko na siya. I said, I will back no more. Babayaan ko lang siya. Diba dami? Daming mga ganyan na mga nag-live-in pagkatapos naghiwalay. At hindi lang kasal, naghiwalay. At hindi lang basta-basta nga kasal, ingrandi ang kasal. Litson, baboy, baka, kinilaw, maistanan, buaya. Grabe!
Pero naghiwalay. Why? Because the word choose means there is somebody to know if this is real or this is essential or this is actual. May panaginip na ano na niya, na nagiging nubya na. Sa panaginip lang. Hala? Ngayon, sa chat-chat lang tayo ay magmahalan. The choice is not real. But I tell you now, I sharing the real choosing of God, which you must know and you must careful Yes. how Amen. to comprehend every time. Why? Sabi dito, hallelujah, hallelujah. Brethren, beloved, your election of God. Sabi niya, pinili ka. Alam mo ba na ikaw ay pinili Amen. ng Diyos? Oh, hello. Might be. Sana nalaman mo na ikaw ay pinili ng Diyos. Maraming pinili ng Diyos na siguro sa pag-umpisa sa gawain nyo dito ay kayo ay kasama-sama. Pero ilang buwan o ilalang na mga araw, asana siya. Amen. Siya ay nagsabi rin na siya ay pinili ng Diyos. But this is what the word of say. Verse 5, for our gospel come not unto you in word only, but also in power and the Holy Ghost, in much assurance as you know, Mother, when we were among you, for your sake. Yes. Kita mo ano ang sinasabi? Pinili ka, totoong salita na sinasabi, pinili ka. But, ano ba ang naramdaman mo? Na-experience mo ba ang power ng Holy Spirit? Ang power ni Lord na humipo sa buhay mo? Just like for example, kung ikaw ay talagang magsimba, ang time ay 9 o'clock, and then ikaw ay magpunta sa church, mag 8 o'clock na, 9:45 na. What you feel? The power that moves, quickening in your spirit world. Because if the Holy Spirit, I tell you, is the one to lead you, that you are rightly dividing the word of truth, and you are elected and you are chosen by God. Hallelujah. He will be quickening to you. And if the worship time, hallelujah, is 8:30, you must hear 7:45 to sit down there Yes. and meditation, kneeling down and preach. Lord, I am, hallelujah, excited. Sana ako ang matamaan ni Pastor sa kanyang waling ngayon, Lord. Hallelujah! Sana, Lord, kaya ako kasi sabi ko doon, pero dito pala. Hallelujah! Yun ang prayer mo. Yes. Pero ano ang prayer sa iba? Sana, di ako mano sa preaching ni Pastor. Pag-preaching na ngayon ni Pastor, you are always saying that you're a Christian, but your mouth is like a trumpet from the Visoria. Sabi niya, natamaan siya. Natamaan. Ako hindi. That's kind of
a Christians. Hallelujah. The agent of the devil coming inside the church. Right. Hallelujah. Hallelujah. Pakiramdaman niya kung saan ang mabihag niya. Saan ang makontrol niya. Pagtingin niya yun, pang matulog, tutulog. Yan. Akin yan, kaibiganin. Kay para kami dalawa na ang matutulog. Evil works. The power, the words that come to us, the preaching of the pastor, the sharing of the word of the pastor, if the real spirit and you are chosen by God, your personal, a humanism attitude, Huwikin, mga kapatid. Makalog yan. Hallelujah. Mabulabog yan. Kasi, ayaw ni Lord na may mga maruruming buhay, kalakaran sa kanyang paglingkod, mga kapatid. And that is what the change of living. At kung ang kongregasyon ay ma-change, ang kongregasyon ay mabait, lalo na ang pastor ay mas mabait. Hindi magpalkan siya ang pastor. At kung naman ay silang mga kongregasyon ay masayahin at magalak sa pagsimba ng Panginoon, ang pastor ay talagang masaya. Sabi ko nga, kayo mga congregation, pag mahal nyo ang pastor, yes, mahal namin ang pastor namin, Pastor Pete, mahal namin. Sabi ko, palagi kayo magbigay sa akin, lalo na pag Sunday, may magdala ng lechon baboy, magdala ng lechon manok, okay, para maulam ni pastor palagi. Bigay kayo ng mga masarap na pagkain. Yun ba ang totoong pagmamahal? Para pag yun ang inyong naintindihan na totoong pagmamahal, kakain ng mga masarap, bigyan si pastor, dalhin si pastor sa McDonald's, dalhin si pastor dun sa beach, mag-picnic, kung ano na lang para masaya si pastor. Kung yun ang yung nasabi, kung yun ang naintindihan nyo na yun ang pagmahal ng pastor, patay ang pastor. Pag ma-high blood ang pastor, atakihin ang pastor, ma-paralyze ang pastor, you will not continue and you realize that mali yung ginawa namin kang pastor. That's not biblical. But the biblical is, pag mahal niyo ang pastor, hallelujah, your life to change. Hallelujah. You are in the spirit living. You are loving Christian. That is why walang mga mariotis sa church. Bakit? That is not the spirit leading, mga kapatid. Our God is true. Sabi dito, hindi lang basta, kundi by power. Hallelujah. So kung hindi na-change yung life mo, pag alas 11 na, gutom na, uy, ang pastor pa. Di na maintindihan ng kung yan. You're not in the Holy Ghost, you are not changed as a Christian. You are worldly Christian. Because yung worldly Christian, ang iniisip-isip niya, pamahaw, paniunto, paningapon. Palaging kain-kain. Yung mga worldly Christian, palaging kain-kain, pagpaipira, doon sa Magnolia, doon sa Jollibee, doon sa mga sanjuk, mga sunjuk, mga buto-buto, kung ano na lang. That's a worldly Christian. That is in a world, in a physical. But those who are so much loving to the pastor, you stand and you walk in the spiritual. Why? I need to perfectly guided in a good manner.
Because I love my pastor. Pag sabi ni pastor ay mag-Bible study, o pastor, sama ako. Talaga sasama siya. That's right. Pag sabi, may prayer meeting, pastor, kailangan doon ako. Doon na siya, alas 7 pa. Pero pag ganyan na may prayer meeting, may Bible study, ay pastor, Bible study. Saan ang lugar? Antipolo. Ay, mayroon pala ako. Ano man niya araw, pastor? Tuesday. Ay, hindi man di, pastor, duty man. Na. Because you are nahila ka, nai-slide ka sa tricks ng Diablo. Why? You are not controlled by the power of the Holy Ghost. You are controlled by the Word. Hallelujah. See? And then, in verse 6, and we become followers of us and of the Lord, having received the word in much affliction with joy of the Holy Ghost. See? Kita mo? Hallelujah. Kung ikaw ay talagang sumusunod, talagang followers sa pastor mo, talagang ikaw ay followers ni Lord, talagang ikaw ay masigasig maglingkod ng Panginoon, walang mga hadlang sa mga gawain kasi alam mo na kung ano ang mga gawain, nakaredy na ikaw ay maglaan doon ng time. Bakit? That is your food in your spirit. That is what you need to your soul. Hallelujah. Praise God. Kitang-kita na't mga Christian. Tayo ay kunti lang, pero ang ganda naman ng presence na Lord. Sa simba na uban na mga anuhan ko. And the Lord is called. Yan. Ang nag-lead naman siya. And the Lord is called. Walang buhay! That's right. Pero tayo, hallelujah, kahit ganito lang, hallelujah, sayaw-sayaw, lumunog landan, palagpat sa Panginoon, masaya, at umiyak pa tayo, hindi umiyak ka ikaw ay inaway, umiyak ka sa kagalakan, because the Spirit touch inside of you. Hello! Simple lang ng nagigitar, simple lang, but why they reflect the manifestation of power? Because the one who lead is his life is pure in the presence of the Lord. And that is what connect, that's like a magnet. Hallelujah. Mamagnet yan kung ano ang feeling niya. Mamagnet yan sa atin. Why? Because that is the connection of the power of the Holy Ghost. That is power, sabi. Hindi basta-basta. So, yun daw, sabi, yun ang kailangan yung sundan. Hallelujah. Sabi ni Paul, imitate me as I imitate Christ. Meaning to say, si Pastor Jesus magsabi, sundin niyo ako. Hallelujah. Kung ako ay mag-aawit, kung ako ay mag-preach, kung ako ay kumanta at iyak sa presensya ng Panginoon, sundan niyo ako as I follow Christ. Hallelujah! Di kay iyak na si Pastor. Oh, hallelujah, Lord. Tapos kayo dahil dalawa. Bakit? Bakit hindi ka usap-usap lang kayo, tapos si Pastor talagang bumalintong na umiyak. Ano yan? That is not in harmony of the presence of the Lord. Because the harmony of the presence of the Lord, yung sa sanlibutan na kami ay noon, yung cha-cha at tango, harmony yun. Kahit pag di kayo harmony, pag maipit yung tail mo, tihayang yun na. Tang-garang-taratang. Pag hindi mo alam ka, baliktad ka talaga. Masapiti man yung tail mo. Paa mo. Tapos, mapilay ka na. Hindi, tinan naman kita. Hallelujah! Many problem of those saying they are Christian, but yet, there is no change of life, mga kapatid. Hello? Ang move ay hindi lang
pinili ka. But you feel the power, those who want to choose you. Kung anong pagpapala, kung anong ang otoridad, kung ano ang gahom sa nagpili sa'yo, dadalo yun sa'yo. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Masaya ba mga kapatid? Praise God. Glory to the name of Jesus Christ. Basa naman, kapatid, hallelujah, another verse dito sa 2 Thessalonians chapter 2, verse 18. Second Thessalonians chapter 2, verse 13. 13 to 18. Second Thessalonians chapter 2 verse 13 to 18. Sabi po rito, ngunit kami ay nararapat magpasalamat sa Diyos dahil sa inyo, mga kapatid na minamahal ng Panginoon, Yes. sa pagkakahirang sa inyo ng Diyos, buhat ng pasimula sa ikaliligtas sa pagpapabanal ng Espiritu at pananampalataya sa katotohanan. Sa kalagayang ito, itinawag niya kayo sa pamamagitan ng aming ebanghelyo upang magkamit ng kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga mga kapatid, kayo'y mga pakatibay at inyong panghawakan ang mga aral na sa inyo'y itinuro, maging sa pamamagitan ng salita o ng aming sulat. Ngayon, ang ating Panginoong Hesukristo rin at ang Diyos na ating Ama na sa amin ay umibig at sa amin ay nagbigay ng walang hanggang kaaliwan at mabuting pag-asa sa pamamagitan ng biyaya, alawin nawa ang inyong puso at patibayin kayo sa bawat mabuting gawa at salita. Amen. Praise God. Sabi, but we are bound to give thanks always to God for you, brethren, beloved of the Lord, because God had from the beginning chosen you to salvation through sanctification of the Spirit and belief of the truth. Yes, amen. Ano ang gusto ni Lord? Tayo ay magpapasalamat palagi. Yes, amen. Thank you, Lord. Hallelujah. If we talking about Thanksgiving or palagi ikaw ay masayahin dahil siguro ang dami mong papapala na blessing, financial, pagkain marami. Ikaw ay palaging nagpapasalamat. But in the time of kawalan, ikaw ay nagkasakit, hallelujah. Kung ikaw man ay na-aksidente, mag-isip ka, bakit ako ganito? Wala ang Ginoo, wala siguro ang Panginoon, wala. Kasi bakit ako ganito? Kailangan mong malaman na hindi ganyan ang anak ng Diyos. Ang pinili ng Diyos, kung ikaw ay kakampi na sa ating Panginoon, kahit anong mangyari, hindi magkaiba ang katawiran sa isip mo na ikaw ay binabayaan. Ang palaging nasa isip mo, Lord, you know why is these things happen. Because in Romans chapter 8, 28, mga kapatid, hallelujah, praise God, sinasabi, doon basahin natin. Hallelujah. Romans chapter 8, verse 28. Hallelujah. At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos. Oh God. Sa makatuwid bagay niyaong mga tinawag, Hallelujah. sunod sa kaniyang hasa. Hallelujah.
kung ikaw ay iniibig ng Panginoon, kung anong mangyayari lahat sa buhay mo, may kahirapan, may aksidente man, may sakit man, kung ano, hallelujah, huwag mong masamain. Huwag kang mag-isip kung ano naman sa pangaliwa, kundi ang sabi ni Paul, you must to give thanks. Magpapasalamat ka sa Kanya. Why? Because these things are happen to those who have loved Him according to His purpose. May katuyuan. May dahilan. Bakit nagkaganyan? Because God wants you to lift up. God wants you to see behind that you never seen before. Hallelujah. Aksidente ka, bakit naman aksidente ako? Oh my God. Hallelujah. So wala pa akong trabaho, di pa na. Yun pala, yung nasagasaan mo na kutsi or ano ang sasakyan, yung manager na yan ng may-ari, naghanap ng sekretary. At ikaw naman ng panahon na yun, hallelujah, gusto mo na ikaw ay matanggap sa sekretary. Yun na. Diki, sabi ko, bakit Lord? Sabi, ay mali talaga ko Lord, hallelujah, itong verse pala, magpapasalamat, tanawa ang nung nangyari. Tingnan natin. Hallelujah. Pasok ka sa kumpanya as a secretary. Amen? Hallelujah. At doon ka na kay nagsekretary na yung mga damit mo noon, hindi mga branded, pero pagpasok mo na doon, ikaw ay nandyan na sa office, secretarial, mga kapatid, branding na. Abon. Sa itaas, bunbun. Magtaka ka na. Magsabi ka na ngayon, ayun pala, bakit sinagasaan ako? Kasi yun pala ang tugon ng kailangan ko. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Kaya ko, sabi sa'yo, kung hindi ako naglayas, paano kaya ako? Bakit naglayas ako? Bakit inaway ako ng mga kalaban ko doon na halos patayan na? That's why naglayas ako, kaya hindi ako lumayas, marami na akong pinatay. Rebelde, ako ay recruit, magiging hit, maging pugot ulo. Umalis ako. At kung hindi ako umalis, kung doon lang ako, dahil maraming mga pusil, may mga langgam pa. Sa inyo dito langgam, kakamang, ano pa, sa lupa pa. Sa amin langgam doon, lilipat na. Oh my gosh. Ha! Oh, di ko naintindihan bakit ako ay talagang kung saan maraming mga kalukuhan, maraming basag, guliro, at maraming sinaktan. Sabi ko sa mga pastor, hindi ka maniwala sa testingan niyo. Kasi may mga tigas-tigas kasi. Na mga pastor pa, pag kita ay magtestimonyo para makita mo, totoo. Sabi ko, sige, testingan mo. Testingan mo. Oh. Kasi ayaw ko nang walang resibo. Wala akong, di ko gusto ng practical. Testingan mo. Sabi mo, limang apat. Yari ko yan. Ikaw, testingan mo, ikaw naman isa. Testingan mo. Bakit? Because the real word statement is that the power of God, you must realize that you are chosen one. Pinili ka. At ano man ang gusto mo, ikaw ay pinili. May upo-upo ka lang dyan. Gustuhin mo yung awit, opo, yoko. Yun lang gusto mo? Hindi. If you are chosen by God, hindi ka mag-upo, tumayo ka rin, magtrabaho ka rin, magsikap ka rin, mapanalangin ka rin, mag-worship ka rin. Totoong Kristiyano ay mahabag sa lahat ng bagay. Hindi basta-basta, parang hungitan ko lang ikaw ng kutsara, Pirmi. Pag lagi ka lang magbunga, tapos
Ewan ko lang kung klaseng Christian ka na hindi mo na-feel the right of the power of the Holy Ghost. You must to thank God. Yes. Right. Hallelujah. You must to thank God. Yun ang pagmamahal mo sa pastor. Kailangan you like your pastor. What is the attitude of your pastor? Maliban lang sa mga pastor na mga loko-loko. Paglinggo ay taglagan. Parang karniro na. Hallelujah. Pero pag ibang araw, hindi karniro, kundi sigbin, mga kapatid. Yung sigbin, para siyang kambing na mataas, ang tiil sa itaas, ang sa unahan naman na tiil ay baba. So magkaliwad yan. Maglakad, lundag-lundag. At pag madalian, tingnan mo, parang pusa na mataas ng uso. 1 million yan. 1 billion. Pag makahayuli kayo, may buyer tayo. Hallelujah! So maraming ganyan. Gusto mo na doon ka sa pastor na hindi mo kilala, na hindi ito lingkod ng Panginoon, kahit tayo ay iilan lang tayo. But, na tansya mo, na yung sinamahan mo ay talagang pupunta sa walang hanggang buhay sa kalangitan. Palagpakan natin ang Panginoon. Oh, hallelujah. What the Bible says, doon sa langit magpunta only few. That's right. One nagsabi ang Biblia na maraming malangit. Praise God. Kasi marami kasing kailangan saliksikin at pag-aralan. Yes. At hindi lamang pag-aralan, kundi gawin. That's right. Ipamuhay, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. And then, I would like to go in the prophet quotation. Here in 1965, hallelujah, April 24, sa message niya na 1 in a million. Wala mang monitor, pasensya na, iano ko lang ha, para di tayo kasi mas mabuti kung may monitor kayo makabasa, pero pagkalob ng Lord, magkaroon na kayo. Amen. So, dito lang tayo sa kung ano ang nandoon sa table. Okay? Amen. Sabi dito, in paragraph 47, just let me give you just a little analysis. Not all seat and to me, Lord, will enter therein, but one that doeth the will of my Father. Hallelujah. Sabi ng propeta, isipin natin, tingnan natin kanan kaliwa, at isipin at namnamin natin at ating tansyahin at lahat ng mga talento na maisip natin, tingnan natin ang buhay natin. Sabi dito, because the Lord said, will enter therein, but one that doeth the will of the Father. Ang makapunta lang doon sa kaharian ng ating Diyos na si Jesucristo, ang siyang gumagawa according sa kanyang mga gustong pamumuhay. Kita natin. Ang pagpamumuhay ba ng mga pagsinungaling, sang-ayon ba si Lord? Ang pagkatamad ay sang-ayon ba si Lord? Ang mga pagsisira sa ibang tao,
kutsa-kutsa kung ano ang mga makita doon sa labas ay chastise ka, magbigay ka ng mga komento na negatibo, yun ba? That's not. Dapat pag makita mo yun, bakit kanilang dirty kitchen, hindi dapat ka. Ang tapulan naman na, bakit giganan? Dapat dito ang atip, dito ganyan. Pero bakit sis naman, pagkadating doon sa unahan, sis, kanina mani, brother, bakit dapat hindi ganyan. Yes. Pag makita mo, kawawa naman. Parang pag magsaing sila, mag-ulan, maano ng tubig. Lord, pag may pera ko, bigyan ko sila. Wow! That's right. Amen. Di ba? Amen. Maisip mo yan kung ganyan ang mga mo. Kasi that is not from the Lord. If mag-chastise ka, magbigay ka ng komento na negatibo at tapos i-chismis mo pa sa mga kapatiran. Tuloy, hindi na magsimba. Paano? Tignan mo na. Ang tagal. Ang papa may trabaho, bakit ang anak ng sapatos ba? Parang buhaya. Bubuka-buka na yung harapan. Grabe. Pagdating naman ng isang yung people, brother, grabe. Yung people, ay, huwag sasama. Wala tayong ano yan, hindi tayo maka-snack. Kahit sapatos na, buhaya na. Grabe, di ba? Pero pag makita mo yan, maisip mo, sana naputol na ng iba. Pero, size 47. Mayroon akong sapatos yun. Bago, ibigay ko sa kanya. That's right. Amen. Hallelujah! Yan dapat. Amen. Yun ang ibig sabihin sa ating propeta, mga kapatid. That ang ating paglalakbay sa ating paghintay na pagbalik ng ating Panginoon Jesus para ay tayo finally doon nakasama sa buhay na walang hanggan, kapatid. Yun ang dapat natin gawain. Yun dapat ang ating attitude and character, mga kapatid. Praise the Lord. Amen. Kung tapat sino, dapat may silingan na si Sister Emily, Sister Emerly, pag makapitbahay nyo to, kung ano ulam bulad, umaga, bigyan kayo. Pag anong mga dahon-dahon na ulam, bigyan kayo. Talaga. Dapat makigsilingan kayo kay Emerly. Mapagbigay talaga. Mapagbigay. Pero, praise God, pag may nahabot lang, pag may silingan din na pasaway, puputulan niya ng ikog, buntot. Kita mo, pag naisip mo yun, palano, kahit ako mabait ako sabi nila, pero, ayun, bakit ganyan? Sige na. Tuloy lang ako pagbigay, hindi ko na lang galitan yun. So, ang Holy Spirit ay nangungusap na sa'yo. That is what. So, in commandments, cause they sorrow, and every sickness and headache to miss God's word. One word, if he taken the human ways, death by misbelieving one word, surely, but he said it would happen. Satan said, surely it won't. Maunay may mga kapatid. Hallelujah. Hindi magkaintindihan. Nagkasama sa church, hindi magkaintindihan. Hallelujah. Even sa mga offering, even sa tithes, hindi pa nakaintindi. You're misleading. Sabi dito sa propeta, magkasakit siya. Hindi umayos yung buhay niya dahil sa mga ginawa niya, hindi sangayon. And Satan sabi, surely will die. But the word of God says, sabi ng propeta, surely
Sabi, won't, but old. So we got to keep every word of God. Sabi niya. So walang mangyayari sa iyo kahit paano kung ang salita ni Lord ay naisa puso mo. Amen. Bigyan mo palagi ng pansin. You always think and you always establish the good relationship. Even in your dreams, makikita mo na kayo ay nagsama-sama sa mga kapatiran, masaya, naglulundag sa pagsimba, sa panalangin. At ito ang sign na ikaw ay ang isip mo na pagmahal ka sa pastor. Hallelujah. Glory to God. Amen. And cost this price even life of His Son. Bakit mga kapatid ganito? Sabi sa propeta na ituwid natin ang ating buhay. Yes. Sabi ng Diyos kasi ang kanyang anak ay kadahilanan doon sa krus sa Kalbaryo para malinisan yung mga kasalanan mo. Pagkatapos ulit-ulitin mo, wala kang pagbabago. Hallelujah. Walang pagbabago, hindi yan tama. Do as word. Sabi, you must to follow the real word of our Jesus Christ. Thank you, God. Ito na lang kunti mga kapatid. Dito tayo, kasi marami itong quotes na to, pero dito lang tayo sa, nagkuha na lang ako ng mga saglit na mga ano. Does God ever change His mind about His Word? Sa 1965, April and 18, sabi din mga kapatid dito, even in the natural birth is election, whether it's going to be boy or girl, and whatever of the going to be. And when that little germs wrinkles enter the little eggs and the little teals drop up and stand the baby inspired of the whatever is after animal baby or whatever is the rest of those million germs, a million eggs and a million germs is only one lives and the same, but chooses by election what's going to live. Mga kapatid, sinabi sa propeta kasi yung mga malilit na palaka at sa atin naman na mga tao, mayroon tinatawag yung germs, yung cell na the millions na pumasok yun sa mga sa pupunan o sa ovary ng babae ganyan. Pero magagawan yan millions, pero may isa na makapunta talaga doon sa pupunan at yun ang mabuhay. Sabi sa example ng propeta, ganon ang ating spiritual. Marami tayong mga sabi, God, Jesus Christ, God, the maker of heaven and earth, sa buong sanlibutan. There are millions. But only in every millions counted, you are only one chosen by God. Hallelujah. Mga kapatid. Millions, tapos doon sa milyon na yan, ikaw ang isa na sure. Kaso, ilan ba ang mga tao dito sa compound na to? Diba, hindi to siguro nag-millions, pastor. Siguro, doon pa sa sa Pasay, pa siguro kung saan na maka-millions, pero si pastor dito, siya ang piniling totoo. Yes. Nandun pa si sister, asawa ni pastor. Ayaw ko hindi yan mabait. Mabait yan, kasi magkain tayo ngayon doon sa bahay nila. Right. Talaga. Yes. Amen. Di niyo naisip niya. Yes. Special ka. Tapos, magawa ka ng mga hindi sumang-ayon sa inyong ama. Gumawa ka ng mga kalukuhan na hindi siya mahabag sa iyo. Praise God. Kailangan
yung life mo ay talagang every moment of time, God is always happy to look in you. Yes. Palaging nakatingin siya. Sabi, the eyes of the Lord is always in the righteous people. So pag hindi ka gumagawa ng nakatapat o naka-inline sa righteousness o behavior, paano ka tingnan ng Panginoon? Ikaw lang nagsabi na, Lord, kilala mo ako. Pagdating ng panahon, hindi kita kilala. So paano? Di ka mahiya? Ang dami ng mga tao doon. Tapos sabihan ka na, Lord, alis! Hindi kita kilala. Magsabi ka pa, mabait ako, Lord. Binilan ko nga ng tarak-tarak yung anak ng kapitbahay ko. Ng laruan. Mabait ako, Lord. Kasi nagbigay ako palagi ng tithes. Mabait ako sa pastor. Pagpunta sa bahay, wala akong adobong manok. Maghiram muna ako sa kapitbahay kasi may lechon sila palagi na negosyo. Doon ako magkuha para kakain lang akong pastor. Yan ako kabait. Sabi ni Lord ng tao na yan, hindi kita kilala. Kahit ano pang katuwiran mo, hindi kita kilala. Dilip ka niya na maulaw. So, ayan ko na ito karon. Magpunta tayo doon sa Jollibee. Sama kayo sa akin. Pagkatapos, pag-order ko, sabihin ko, hindi kayo nakin kilala, ako lang kakain. Makarinig yung mga tao, di, ano kaya ang feeling niyo? Ano kaya ang masabi niyo? So that's a very simple, mga kapatid. So huwag natin hintayin, hallelujah, na bukang bibig ang ating Diyos ay magsabi na hindi kita kilala. So kung gusto mo na makilala ka, araw-araw magpasalamat ka kay Lord. Hallelujah. Minsan-minsan ang mga Kristiyano, pag bukang liwayway, pag-araw na, alas 5, diretsos kaldero, hugas, hindi nga mga kasabi, Lord, salamat na nakatayo pa ko, Lord. Lord, salamat na mayroon pa akong kamay, Lord. Hindi man. Wala. Diretso na. Naghugas ng kaldero. Tapos, mga anak, kami, school. Kami, patay ko pa na. Daming mga naghugas ng plato para magsaing. Hindi nakapasalamat sa Panginoon. Ang daming sinasabi-sabi. Sabi ni Lord sa isip niya, hindi ko ikaw tingnan. Hindi ako makinig sa'yo. Hallelujah. Kulang-kulang na lang kung I'm now imagining if God is ordinary like us, I don't know what happened to us. Pero siya ay mapag-ibig. At ang kanyang mercy grace, mayroon hangganan. Mayroon hangganan. Siguro, hindi ka pa ngayon parusahan, hindi pa siguro magbigo, hindi ka pa mamatay, ganun. Pero pagdating ng panahon, the mercy grace of God, the saving grace, the Holy Spirit, ay wala na sa panahon na yun. At ikaw ay sayang kung hindi ka palagi nakasunod sa banal na salita sa ating Panginoon. At hindi mo inayos yung buhay mo sa pagsimba, sa pag-attend ng Bible study, sa pag-attend ng prayer meeting. Kulang kung ikaw ay dumating lang every Sunday. Kasi ang pagkain natin spiritual, kung kakain man tayo lunch, kakain man tayo ng snack, kakain man tayo ng dinner, kakain man tayo ng tanghalian o umaga, pang-almusal, kung ano pa man, magkope. Taba ang tambik ng katawan natin. Pero yung ating spiritual ng lupay-pay. Lupay-pay na. Saan bang church? Hindi naman ako katultol sa church. Nang lupay-pay na. Bakit? Walang Wednesday, hindi pasama Bible study, tapos nakita ko sa pastor na-preach. Saan yung banda pastor mag-preach ka ng open? Nakita ko,
Ito po, mga anak, nagbigay si sister. Wala mang line kasama. Pamilya naman ni sister. Katulad din sa akin doon sa Cebu. Pamilya. Kasi yung pioneering, itong work mo, Pastor, ay counted as a pioneering in the ministry. Isin natin, pag makita na sa mga kapatiran na kita ay talagang masigasig at walang sinasabing kung ano na reklamo, sila ay dadalhin natin doon sa walang hanggang buhay mga. That is, pinagpala kayo. Pinagpala kayo na ganito. Maatin kayo, madali kayong mapansin ni Pastor. Kasi maihap lang, ma-count lang niya sa kamay kung si brother, sister, maihap lang. Kaysa doon sa mga mega church na hindi na magkakilala na. Ang kilalanin lang doon yung mga mayayaman. Pag ikaw ay magsimba, wala kang auto, tapos wala kang pinakaganda na lipstick or ano, hindi ka makamayan. Kasi pagtingin na parang madungis ka, parang di branded yung ano mo, di ka mapansin. Kasi ang unang mapansin nila, yung mga may damit na safari, may damit na mga Nike Air, may mga kurubata, ikaw ay ano man ang ipagmalaki mo. Busak, ikaw ay ngayon pinagpala ni Lord. Bakit? Nandito ikaw sa totoong katotohanan na ang Diyos na nahan sa iyo at siya ang nagbigay sa atin ng walang hanggang buhay. We praise your name. We praise your name. Say to it, your choice. Settle your life that you are really chosen by God. Hallelujah. Really chosen by God. Mga kapatid, that is our assurance. That is our trust that our God Almighty living us forever and ever. And He will bring us unto eternity. Hallelujah. Kayo ba ay talagang nagmamahal sa Diyos? Ako ang tunay nagmamahal din sa Diyos. At ako ay minahal ko rin ang mga kasama kong pastor. Dinalangin ko sila palagi kung saan, kung ano ang mga trabaho nila. Yun ang aking communication sa aking Diyos na nagbigay sa akin ng buhay. And I believe firmly that He's good to me. And what God doing in your life, prosperity, whatever that you now living, you are blessed. And you must always be happy. Because coming soon, we will go together. Yes. We will go together in the kingdom of God. Hallelujah! Tiisin lang natin kung ang bahay natin kung bagay komportable. Tiisin natin ng ating daanan kung maputik kung ano man ang mga nangyayari, lalo na sa maulan ng panahon. Tiisin natin kunti na lang. But this is the time now you realize, Lord, this is my starting, Father. This is my starting point. At gusto mong tapusin ito. At ikaw ang aking gabay. Ikaw ang mauna sa akin, Panginoon. Oh, glory, hallelujah. Sure that you are chosen by real God. You know your God, and you are chosen by God, mga kapatid. Magtumayo tayo at ako ay awit bago natin ibigay sa ating pastor. Hallelujah. Aawit tayo ng To God Be the Glory, the chorus. Hallelujah. Oh, glory to God. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah. To God be the glory.
To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. Balik tayo. To God. Yes, Lord. Bilang ang kapurihan, ang kaluwatian sa Kanya lamang, mga kapatid. Hallelujah. Be the glory to God. Be the glory for the things He has done. Sa Diyos ang himaya. Sa Diyos ang himaya. Sa Diyos ang himaya. Sa dakong buhay niya. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah. You are wonderful. Yes. Bless this humble congregation, God. Pastor Jesus and the family. Those who are our brothers and sisters na hindi nakadalo ngayon na kapunta, Lord, na you will be the one to touch and keep them always, Father God. That they will seal to their life, Father, na sila ay mapagmahal sa pagsimba sa iyo. Na magtipon-tipon kami because according to our prophet, that we need to fellowship one another, O Lord. Thank you so much, O God, for your goodness. You are wonderful, Jesus. Hallelujah. Tayo, God, Jesus Christ. Huwag mo pabayaan ang aming mga sarili, Lord. Salamat, nandito si Brother Michael Alaba. Nandito ang aking kapatid, Emerlias, Lord, na anak. Sila nagkapunta dito, Lord, at ako'y masaya, Lord, na kanilang nanamnamang yung presence, Ama. Lord, I'm praying that hindi mo ito na, Lord, hindi ang umpisa, kundi bigyan mo sila ng panahon na palagi na silang sumasama-sama kay Pastor Jesus. To worship together, Lord, sa paghandog ng awitin. Because I know what happened, Father God, if they will not enough your word. Alam ko kung sila ay punta sa kung saan ng mga pastor, simbahan na hindi nakalam ng mga mystery. Because your word is a mystery, Father. And you are mystery. If di nila maintindihan ang lahat, ay walang makamtan, O Diyos na buhay. Kasi sa kalaman lamang ng mystery, ay magkaroon kami, Lord, ng kaliwanagan at ang aming buhay ay mapunta sa walang hanggan katapusan. Gusto kami sa iyo, Lord. Minahal mo kami noon pa man. Thank you, Jesus. Salamat sa pagmamahal na binigay. Oh, God. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Salamat. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Purify your people, O God. Because you're, O Lord, but clean and abiding in the holy of your word.
Purify your people, God. Purify your people, oh God. Yes. Cleanse us, yeah, oh Lord. May we walk uprightly in the presence of your love. Purify your people, oh God. Make us holy, Lord. I pray. Yes, oh God. This is our prayer to God. Then your light is righteousness. Make us holy up to the splendor of your glory. Purify your people, oh God. Pastor Jason, God bless you, congregation. God bless you. Pastor, thank you, Jesus. So mga kapatid, muli pa, bago tayo tuloy ang magsara sa panalangin, tayo po ay makit mo na isang awit na kasabi, I know I am the right. No, I am the bride that you're returning for. Hallelujah. Blessed why Mary free. Yes, oh Jesus. I have no earthly love that I am holding to. You're the one who gives everything to me. Hallelujah. I will sing and I will worship you. Hallelujah, Jesus. Salamat, Panginoon, sa umagang ito. Binusog niyo kami, Panginoon, ng inyong mga salita, O God. Thank you, Jesus, for the wonderful message. Hallelujah, O God. Thank you, Jesus, O Panginoon. Hindi ka nagkulang sa amin sa umagang ito. Nakita mo ang katapatan ng inyong kalooban. Hallelujah, O God. Salamat, Panginoon. Thank you, Lord. I will be everything. Oh, hallelujah. To you alone. Hallelujah. Bago po tayo tuloy ang magsara sa panalangin, nais kong bumasa ng salita ng ating Panginoong Diyos dito sa 1 Corinthians chapters 15 verses 57 to 58. Ang sabi dito, mga kapatid, natagpuan salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag. Huwag makilos na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan
ang inyong gawa sa Panginoon. Yes. Amen. Tayo po ay magsiho at manalangin. Panginoong Jesus, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po ay taos-puso nagpapasalamat, O Panginoon, mula sa katapatan ng inyong salita. Hindi mo kami pinagkulang, O Panginoon, sa umagang ito. Kami ay nabusog ng inyong mga salita, mga kalakasan na aming nakuha, O Panginoon, na siyang ikatitibay ng inyong pagkatawag pa sa amin, mga buhay, O Panginoon. Salamat, Panginoong Diyos, din sa inyong hamalingkod na ginamit, O Panginoon, na siya naging daluyan ng inyong salita upang maituro sa likod ng pulpitong ito ang kahalagahan ng inyong mga salita, lalo na sa mga pinili mo, lalo na sa mga pinili mo before the foundation of the world, na mga nagsisiasa sa inyong kalooban, lalo na sa huling panahon ito. Nagsisiasa sa kalakasan, sapagkat nasa inyo ang totoo at tunay na kalakasan. Nasa inyo ang pag-asa. Nasa inyo higit ang buhay na walang hanggan. Salamat, O Panginoong Diyos, naway ay pagpalain pa ninyo higit ang inyong abalingkod na ginamit, O Panginoon, na sa bawat lugar o lugar na kanyang mapupuntahan ay kanyang maipabalik ang liwanag na nagmumula sa inyo, O Panginoon. Na siya ay maging daluyan pa, O Panginoon, ng inyong mga salita sa mundong ito, O Panginoon, na punong-puno ng kadiliman, upang magliwanag pahigit ang inyong salita at matawag ang kahuli-huliang binhi, O Panginoon, sa panahon ito. At naway, Panginoong Diyos, pagpalain mo higit pa ang kanyang ministry, O Jesus, na inyong pinagkatiwala sa Kanya, O Panginoon, na ito'y patuloy na magamit pa sa ikatutibay ng inyong katawan, O Panginoon, at sa Kanyang mga minamahal sa buhay, O Panginoon, na Kanyang nakasama sa umagang ito, O Panginoon, ay pagpalain ninyo nawa ang kanilang mga buhay. At kung ano ang kanilang mga narinig sa likod ng pulpitong ito, ay magliwanag sa kanila, O Panginoon, sapagkat ito ang mga salitang punong-puno ng kaliwanagan, punong-puno ng katotohanan na hindi namin nakagtag sa iba't ibang sekta o relihiyon na sanlibutan ito, O Panginoon. At kaway sa kanilang pag-uwi, O Panginoong Diyos, o pansamantalang aming pag-iwahiwalay, O God, naway kayo ang siyang mag-ingat at maglubay sa bawat isa kung paano niyo po kami ingatan sa pagparito, ganun din nawa sa aming pagpunta, O God, sa kung saan man kami, O Panginoon, nakatira, O God. Maraming salamat, Panginoon Diyos, sa umagang ito. Ito po yung aming dalangin muli sa pangalan ni Jesus, na aming Diyos, dakilang makapangyarihan sa lahat. Amen. To God be praise and to God be the glory. Palakpakan natin ang ating Panginoon. At muli, palakpakan din po natin ang ating mahal na pastor na ginamit ngayong umaga. At dito na po nagtatapos ang ating gawain. At muna sana tayo mag-iwahiwalay, mga kapatiran natin dito. Tayo ay may konting salo-salo sa bahay. At ating samahan sina pastor sa maikling kwentuhan pa. At may nahihandang konting pagkain sa bahay. So, yun lang po. So, tayo po ay magsiyawit pa ng isang awit. I love this family of God. Hallelujah. Thank you, Jesus. I love this family of God. Hallelujah. Thank you, Jesus. So go, stop sleeping. Thank you, Lord. Hallelujah. Yeah, taking me. Hallelujah. And I'm so glad to be a part of this great family. Thank you, Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord.